Nakapulot ng mahiwagang espada ang isang kwago, balak itong gawing pugad. Biglang sumulpot ang isang itim na halimaw. Dahil sa isang pag-atake, nahulog ang mahiwagang espada. Mula noon, nawala na ito magpakailanman. Makalipas ang ilang taon, isang batang henyo ang nagpakita. Pinili siya ng mahiwagang espada na maging Panginoon. Ito, ang meteorite ay nahati na. Hindi tama. Ang espada. Nakakatakot ang kapangyarihan. May gumamit ng espada upang hatiin ang meteorite. Ang rangkang ng mga banal na espada. Ang pinakamataas na espada sa rangkang. Ginamit ang lahat ng lakas. Naiwan lamang ang isang maliit na hiwa. Isang 10 centimeters na haba ng hiwa ng espada. Ang taong ito ay kayang hatiin ang meteorite. Kung siya ay talagang lilito, ang rangkang ng mga banal na espada, maaaring magbago ang numero 1 posisyon. Bilis. Abiso na bumaba. Kailangang hanapin ang taong iyon. Kung siya ay pumayag na tulungan tayo, may pag-asa na ang aking grupo. Oo. Sino ang naghahanap sa akin? Jugi. Ito ba ang mahinang bata na iyong pinanganak? Siya ay katulad mo. Walang hiya, ngunit naglakas loob siyang magpanggap na Diyos. Ngayon ay paligsahan ng grupo. Bakit mo siya tinawag dito? Isang katatawanan talaga. Sinabi mo na. Ang sino mang makapasa sa hamon, magkakaroon ng pagkakataong makuha ang miracle drug. Sakit ni Chugi. Kailangan niya talaga ang gamot na iyon. Para kay Chugi, susubukan ko ito. Ang magic na gamot. Ito ay gamot para sa lakas. Ako lang at ang ate ko. Tanging ang mga magagaling ang may karapatang makatanggap nito. Tutulungan namin ang grupo na umunlad. Siya, isang ligaw at mahinang anak. Hindi siya karapat-dapat. Ang mga yaman ng sekta, hindi dapat sayangin sa isang walang kwenta at mahinang tao. Kahit na siya ay tunay na aking anak. Pangulo. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Chugi. Sa buhay kong ito, sa susunod na buhay, ako'y magiging aso mo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Pangulo. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap. Nagmamakaawa ako, iligtas mo si Chugi. Tatay. Tumayo ka. Sila. Hindi karapat-dapat na lumuhad ka. Walang kwentang bata, nakikiusap sa amin ang nanay mo. Ganito na lang, ikaw at ang nanay mo ay lumuhad sa harap ko. Siguro pwede nating pag-isipan, bigyan ka ng maliit na bahagi, ng hamon ng grupo. Sige, sasali ako. Hindi ba ako nagkakamali? Isang batang mahina ang katawan. Mula pagkabata ay walang lakas. Talagang lakas loob niyang sumali. Chugi. Maniwala ka sa akin. Nahanap mo na ba ang Diyos na iyon? 100 taon na ang nakalipas. Ang Diyos ng tibak ay naglakbay dito. Nagtatag siya ng 2 hukbo upang malampasan ng hamon. Kailangan ninyong hanapin ang kahinaan ng formation. Atakehin ang kahinaan. Mawawala ang formation na ito. Anak, dapat mong talunin ito. Huwag kang mag-alala. Tatay, ako muna. Sige. Walang kwentang bata. Umalis kayong mag-ina dito. Huwag ninyong dungisan ang aking teritoryo.
Ngayon, lalampasan ko ang hamon. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Tingnan mo, ang grupo ay may bagong henyo na naman. Ang kanyang ate ay isang henyo. Unang hamon, madali lang niyang nalampasan. Pangalawang hamon, noong bata pa ang presidente, aabot din ng 7 oras para malampasan. Hindi ko alam kung kaya niyang malampasan ang hamon na ito. Sa mga laban kong ginawa, ito ay isang bagay na pangkaraniwan lamang. Ilang taon na ang nakalipas. Ang mga tandang ito ay itinuturing pa rin itong kayamanan. Narito na siya, 5 estatwa ng Diyos. Lumitaw na ang kahinaan. Malapit na matapos. Siya lang. Kailangan pa ng hindi bababa sa 11 oras. Kasanayan sa paghawak ng espada. Unang kasanayan. Mabuti, gumamit lang ng 11 oras. Nalampasan ang hamon. Talagang batang henyo. Totoong 11 oras lang ang ginamit. Tama ang hula ni Chugi. Napakalakas talaga ni Yang Bai. Paano pa kaya ang kanyang ate? Tatay. Walang kwentang bata. Ikaw naman ngayon. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Susunod, ipasa mo na lang ito sa akin. Pangalawang asawa, tignan mo ng mabuti mamaya. Ang kapangyarihan ng banal na espada. Ang kasanayan ay parang hindi nakikita. Hangin na walang ingay, hangin na parang tahimik na tubig. Mabilis na espada na walang bakas. Ang mga mata ng rebulto ang punto ng kahinaan. Sige, tingnan mo. Ang kasanayang ito, bagamat ito ang pinakapayak na kasanayan, ito rin ang pinakamabisang kasanayan. Sa murang edad, naintindihan niya ang kahulugan nito. Bakit hindi niya ginamit ang pinakamalakas na kasanayan? Ginamit niya ang pinakapayak na kasanayan upang malampasan ito. Naiintindihan ko na, matagal na siyang hindi nagpraktis ng martial arts. Ngayon, kaya lamang niyang gawin ang pinakapayak na kasanayan. Ang porma sayon ng 10,000 espada. Isang perpektong porma sayon, ganap na nakasara. Ang sino mang pumasok, ang pag-atake nito, ay hindi kailanman magtatapos. Ang lugar na ito ang simula, unang beses sa ulan ng espada. Huwag magmadali, magtipid ng lakas.
Ton NHI, gamitin mo na ang pinakamalakas mong kakayahan. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanila. Tingnan mo agad. Madaling nalampasan ni Ton NHI ang hamon. Talagang napakagaling. Ito ang kapangyarihan ng pangunahing henyo. Mabuti, napakagaling. Noong bata pa ang banal na espada. Ganun lang din naman. Talaga nga, ang numero unang henyo ng grupo. Magaling. Talagang napakagaling ni Ate Ton NHI. Ang dalagang ito ay may tunay na talino. Kung ako ang magtuturo sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon na umabot sa pinakamataas na antas. Ton NHI, napakagaling mo. Ikalawang ginang, kaya mo yan. Kahit sabihin mo sa kanya kung paano malampasan ang hamon, ngunit sa kanyang mahinang lakas. Lalaban na ng hamon na ito. Tanging kamatayan ang naghihintay. Hayaan mo akong labanan ito, Jugi. Maniwala ka sa akin. Ang lakas ng banal na espada, kakayahang hindi nakikita, pakiramdam ng hangin. Siya, paano? Ang ikalawang asawa ay talagang magaling. Sayang lamang, ang kanyang anak ay masyadong mahina. Hindi kayang magsanay ng martial arts. Kasalanan ng ate mo, na tinuruan siya. Huwag kang mag-alala. Sa mga hamak na teknikong ito sa paghawak ng espada, hindi niya kayang lampasan ang hamon. Ang lugar na ito, ang simula ng lahat, ang unang ulan ng mga espada. Huwag kang magmadali, tipirin mo ang iyong lakas. Masama na, masyadong mabilis ang espada, hindi ko ito malalampasan. Sa tingin mo ba sa mga itinuro ng kapatid ko sa iyo, ay malalampasan mo ang hamon? Talagang isang mangmang ka. Hindi mo ito malalampasan. Upang malampasan ang hamon na ito, sa pamamagitan lamang ng mga pangunahing kasanayan, talagang hindi ito posible. Pangalawang ginang, baka hindi niya ito malampasan. Kahit na sinabi sa akin ni Ton NHI, ngunit sa aking kapangyarihan, hindi ko pa rin ito malutas. Mukhang kailangan kong sumugal na lang. Walang mahinang kasanayan, mayroon lang taong tanga ang gumagamit. Kasanayang Tonlin, itapon mo ang espada sa langit. Maaari itong malampasan ng hamon. Ano? Itapon ang espada sa langit? Yan lang ang naisip mo? Walang kwentang bata. Gusto mo bang patayin ang iyong ina? May sira ka ba sa utak? Kahit ang ating Pangulo, hindi niya magawa ang ganyan. Para kang ang gumawa ng spell na ito. Ang Diyos ang gumawa nito. Itong batang ito. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Bumaba ka. Itapon mo ang espada sa langit. Bakit hindi ko naisip ito? Ang solusyon na ito, maaaring talagang posible, maaaring malampasan. Makinig ka sa akin, lakasan mo ang loob mo at gawin mo. Hindi ka masasaktan. Wala nang ibang paraan. Subukan mo, pahabain ang oras. Dumating na. Ngayon na. Kapag ginamit ang kasanayan, mamaya itatapon ng espada sa langit.
Wala na akong magagawa. Sumugal na lang tayo. Talagang ginamit niya ang kanyang Qinglian na kasanayan. Unang kasanayan. Ano ito? Paano ito nangyari? Isang kasanayan lang ay nalampasan niya ito. Ang talino talaga ni Ouyang Qing. Kailangan din ng dalawang kasanayan. Ang pangalawang asawa ay talagang napakalakas. Anak, nakikita mo, ako ay nagtagumpay, Jugi. Ang dalawang itong mag-ina, napakaswerte. Parang pag-akyat ng bundok. Bawat hakbang ay isang bagong palapag. Madaling maituro ni Chugi kung paano ito malalampasan. Tiyak na hindi ito swerte. Nanay, baka tayo, ang gamot na iyon. Ipagkaloob natin sa kanila, ano ba ang kinatatakutan mo? Tiyak na hindi papayag ang Pangulo. Ang yaman ng grupo, hindi dapat sayangin sa inyong dalawang mag-ina. Pangulo, ngayon, maaari ko na bang kunin ang gamot na iyon, tama ba? Hindi pwede. Sinasabi ko sa iyo, kung wala ang gabay ni Ton NHI, ikaw lamang ang aasahan, hindi kayang lampasan ng hamon. Pero, tumahimik ka. Mababang antas ng kasanayan, hindi ito nakadepende sa paglampas sa hamon. At saka, nalampasan mo lang ito dahil sa swerte. Kung ibibigay ko sa iyo ang pampalakas loob, hindi sisang-ayon ng lahat. Ang matandang ito, lagi niyang minamaliit ang aking ina. Nitong mga nakaraang taon, ang batang ito, sila ay nasa grupong ito. Marahil ay dumaan sa maraming hirap. Ang pangalawang asawa, huwag mong sabihing inaapi ka namin. O kaya ganito na lang, tayo ay maglaban ng isang beses. Kung kaya mong talunin ako. Maaari kong pag-isipan, ibibigay ko ito sa iyo, para wala nang magreklamong iba. Tama ba? Sige. Laban tayo. Bufang. Kapag umakyat ka na sa entablado, hindi ka na makababa. Hayaan mo akong lumaban. Jugi. Gagamutin kita. Sana lang, maaari kang mamuhay ng normal na buhay. Ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga. Kung ang ikalawang asawa ay determinado na mamatay, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Mag-ingat. Ang kasanayang ito ay ang kasanayang iniwan ng Diyos ng espada. Maliban kung mas malakas ka. Kung hindi, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Sa ganyang kalakas lang ang kakayahan mo. Kaya naman walang kwenta rin ang anak mo. Malinaw na ang laban. Tumawag ka na lang ng doktor. Ton NHI. Okay lang ako. Siya, kaya pa niyang lumaban. Pangalawang asawa, matigas talaga ang ulo mo. Akala mo magaling ka. Ang pagdaan mo sa hamon na iyon, swerte lang iyon.
Walang hiya, maliit na bak, tigil. Pangalawang ginang. Ayon sa patakaran ng grupo, kung iiwan mo ang entablado, ang iyong anak ay hindi makakatanggap ng gamot. Gusto mo bang mamatay? Anong nangyayari? Jugi. Tagapangulo Uyang. Kumusta po ang inyong kalusugan? Fan Modong, ikaw pala ang nasa likod nito. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Sino siya? Siya ang pangalawang pinakamataas na chairman sa lungsod, Merong Cheng, sa loob ng maraming taon. Hindi siya nasiyahan. Kung talagang kikilos ako, patay na sana ang anak mo. Huwag mo akong pagbintangan. Humarap ka pa, hindi ikaw. Baka naman yung walang kwentang iyon ang gumawa. Sabihin mo. Anong balak mo? Lusubin ang angkan ng mga uyang. Simulan ang laban hanggang kamatayan. Ang matalo, kailangan mong isuko ang unang pwesto at ang titulo ng pinakamalakas na grupo. Bukod pa rito, buwagin ang grupo ng Kiem Tinang. At isuko ang teritoryo ng Kiem Tinang sa nanalong panig. Tatay, ang Kiem Tinang ay 100 taong kayamanan ng ating pamilya. Hindi ito pwedeng ipusta. Tama. Handa na siya. Hindi ka dapat sumang-ayon. Parehong totoo ang mga chismis. Ang iyong pamilya at grupo ay mga duwag. Parang, tulad ng aso, nagtatago sa likuran. Ikaw. Ang kasanayang ito, may konting talento siya. Huwag kang magmadali. Hindi siya basta-basta. Maganda ang iyong mga mata. Nakita mo ang lakas ng itim na lobo. Itim na lobo, baka siya nga ang unang pagkakataon sa kompetisyon. Madali lang sa kanya, talunin ang lahat at pumasok sa ika-20 pwesto sa mundo. Ang bansag na nag-iisang itim na lobo. Kahit ano ka man, kung naglakas loob kang maghanap ng gulo dito, tanging kamatayan ang iyong hantungan. Ipasa ko ito sa iyo. Ganyan lang ba ang kayang gawin ng angkan ninyo? Huwag na kayong lumabas at maging katatawanan. Umuwi ka at magsanay pa. Hindi ko pinapayagan na insultuhan mo ako. Huwag kang magmalaki. Seryoso ang anak ko. Tiyak na matatalo ka niya. Hindi. Mayroon siyang mahika. Uyang bay. Hindi mo ako matatalo. Ang pag-aaral ng mahika ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Tama ka. Nakikita mo ba kung gaano siya nahihirapan? Itong maliit na walang kwenta. Tumahimik ka nga. Natutunan na niya ang mahika. Bokfang. Jugi, bakit mo alam iyon? Bilang isang martial artist, ang pagtatasa ng kalaban ay isang mahalagang aralin. Jugi, talagang walang kwenta, at ikaw pa ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Ang pangulo ng Sword Sect, kung hindi mo kayang tanggapin ang hamon ko, magsiluhod ka na lang. Aminin mo na ako, si Merong, ang tunay na pinuno ng Dongjo. Bibigyan kita ng 10 araw na palugit para mag-isip.
Hanggal. Akala mo hindi ako maglalakas loob? Labanan ng buhay at kamatayan. Pumayag ako, tatay. Dahil pumayag na si Chairman Uyang. Kung gayon, tara na sa labanan. Tingnan kung sino ang mas magaling. Hayaan mo akong mauna. Xiaobei. Hindi mo sila kayang talunin. Ako ang nagkamali sa kanila. At kung hindi ako kikilos, ang iba pang mga disipulo ba? O yung walang kwentang iyon ang aakyat? Ako na. Ton NHI, ang laban na ito ay may kinalaman sa dangal ng grupo. Kailangan mong magsikap ng husto. Gayunpaman, hindi tayo maaaring umasa sa kanila. Ikaw ang pag-asa namin. Huwag mo nang patagilan pa. Kahit sino ang dumating, papatayin ko ng walang awa. Ton NHI, terror na. Ano naman kung ika-26 sa Heavenly Sword Rankeng? Isang baitang lang ang lamang niya sa akin. Heavenly Sword Rankeng, isang baitang lang ang pagitan. Pero sa totoo lang, ang tunay na lakas. Napakalaki ng pagkakaiba, ang laban na ito. Hindi magiging madali. May pagkakataon, malayo pa. Itong bata, kung hindi mo alam, manahimik ka na lang. Hindi mo ba nakikita na pareho sila ng lakas? Tingnan mo na lang. Ang itim na lobo ay kilala dahil sa kanyang kakayahang ito. Sikat sa lahat ng dako. Nagpapanginig ito sa mga dalubhasa kapag nakita nila ito. Talagang mapapabilang sa 7 pinakamahusay na kasanayan. Paano ito malulutas? Balita ko, ang Diyos ng Espada ay may paraan para malutas ito. Siya lang, sa malawak na kaalaman, at napakalakas na kapangyarihan, ang makakaintindi lamang. Ano ang dapat nating gawin? Paano tayo magkakaroon ng karapatan? Naanyayahan ng mga dakilang tao na iyon para magbigay ng gabay. Pangulong Uyang. Ang babaeng pinahahalagahan mo, dadalhin din niya ang iyong dugong walang kwenta. Sa hinaharap, siguradong magiging isang taong walang silbi rin. Ang iyong anak na lalaking walang kwenta. Siya ang pinakamahusay na patunay. Kahit matalo, hindi mo siya masisisi. Walang anumang butas. Bawat kasanayan ay may kahinaan. Halimbawa, ang hamon ng gang. Tumahimik ka nga, huwag mong istorbohin si Ton NHI. Ang hamon na iyon. Baka naman. Ang galing ng solusyon. Walang kwenta. Mabilis ang pag-iisip mo, kahit na ikaw ay nasa ika-20 pwesto sa mundo. Hindi mo pa rin ito masisira. Paano mo nagawa iyon? Chugi, talagang nakikita niya ito. Kung talo ka na, umalis ka na. Gusto mo bang turuan kita ng ate ko? Hindi ka pa karapat dapat para dyan. Paano naman ang magandang galaw?
Masyadong maliit ang epekto. Magsanay ka muna ng husto bago ka bumalik dito. Tama. Kung hindi ginulo ng batang iyon, nanalo na sana si Ton NHI. Dakilang Guro Linghu, abala ko na po kayo. Bakit ganito kadilim ang langit? Kaya niyang baguhin ang langit. Ang lakas na ganyan. Sino ba talaga siya? Parang siya ay... Magsisimula na ang isang magandang palabas. Ang kakaiba ng galaw niya. Ang bilis niya. Mayroong ilang bagay na talagang maganda. Pero hindi ito marami. Ton NHI, kailangan mong maging maingat. Ang taong ito, siya ay napakalakas. Maliit na bata. Sige, atakihin mo ako. Magtatanggol ako. Kung hindi, sasabihin ng lahat na binubuli kita. Mayabang. Unang kasanayan. Ton NHI, gamitin ang lahat ng lakas. Gagamitin na ng ate ko ang huling kasanayan. Matandang ito, tiyak na mamamatay. Pagsasama ng 9 na espada. Ika-5 kasanayan. Ang pagsasama ng 9 na espada ay nilikha ng Diyos ng espada. Ang huling 3 kasanayan ang pinakamalakas. Sa karaniwang lakas na ganito, magsanay ka pa. Ton NHI, ate. Ton NHI, ate. Tatay, paumanhin. Hindi maganda. Kahit si Ton NHI ay hindi nanalo. May kaya bang talunin ang matandang ito? Shugi. Ate, nababaliw ka ba? Bata pa lang siya. Matatalo siya sa 1 segundo. Ang lakas ng taong ito. Talagang napakalayo sa atin. Ako ang pinuno ng grupo. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko inakala ang aking grupo. May kasaysayan ito mula 100 taon na ang nakalilipas. Mawawasak ba ito sa panahon ko? Punong mandirigma ng espada. Espada. Hindi mo kailangang mahiya sa pagkatalo sa akin. Dapat kang magsikap sa pagsasanay ng sining ng espada. Ikaw pala. Sino yun? Hu Zu. Siya ang nasa ika-13 pwesto sa leaderboard. May hawak siyang espada ng nyebe. At natalo niya ang maraming malalakas na kalaban. Yun pala ang totoo. Kaya niyang baguhin ang langit. Gago siya. Pwede mo ba siyang anyayahan dito? Ngayon, ang tanging pag-asa ninyo ay anyayahan ng espadang Diyos na lumitaw. Pero wala kayong antas na iyon. Hindi kayo karapat-dapat. Paano naman ako? Hindi ako isang taong makasarili. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Ito ay ang maging bantay pinto ng angkan ng Merong. Ang mananalo sa labanang ito, bibigyan ko ng pambihirang gamot bilang gantimpala. Labanan ng ika-13 na pinakamalakas. Ito ay paghahanap ng kamatayan. Takot na agad bago pa man lumaban. Kayo ay mga mandirigma, nasaan ang inyong tapang?
Ako na. Bumaba ka rito. Matatalo ka sa kanya. Chugi. Kung makuha ko ang panggamot na hiyas, maliligtas ka. Kahit isang maliit na pag-asa lamang. Ililigtas kita. Ang sining ng paggamit ng espada. Ang kasanayang ito, kung ginamit ng Diyos ng espada, hindi ko kayang hadlangan ng atake. Ngunit, masyado kang mahina, hindi mo ako masasaktan. Sumuko ka na. Dapat ako ang manalo. Haring espada, minamaliit ng babaeng ito ang lakas mo. Akala niya kaya pa niyang manalo. Ano? Suntukin mo siya. Hindi ko na kailangan pang bunutin ang aking espada. Magaling. Ang pamilya Uyang ay hinahamak ng masasamang tao. Kasalanan ko ito. Hindi pa ako ganap na sanay sa sining ng nag-iisang espada. Kung sakaling makuha ko man, isang bahagi ng kapangyarihan ng banal na tebak. Ngayon, hindi tayo magkakamali ng ganyan. Sandali lang, ang larangan ng kamatayan, walang sino mang pinapayagang makialam. Ito ang tuntunin ng swordsmanship. Bumaba ka na. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Tandang bata. Ikaw ang buhay ko. Malubha ang iyong mga sugat. Bakit ayaw mo pang sumuko? Para sa aking anak. Hindi ako matatalo ng tulad mo. Ako ang mananalo. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako na iligtas mo si Chugi. Totoo ba? Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Hindi pwede. Ngayon, aakyat ako. Paano ito nangyari? Tara na, binibini. Ang matandang ito. Sasaktan kita. Isang bata ka lang, ni hindi mo pa alam kung paano humawak ng espada. Umalis ka, huwag mo akong istorbohin. Paano kung matalo ka ng isang 9 na taong gulang na bata? Ano ngayon, ang yabang mo? Pangako ko sa iyo at sa lahat. Kung kaya mong talunin si Huzu, tatawagin kitang ama, pero ayaw ko ng anak na tanga tulad mo. Dapat kang lumuhad, at tumahol ng parang aso. Mukhang gusto mong tumahol tulad ng aso eh. Sige. Gusto kong subukan. Ikaw ay isang 9 na taong gulang na bata lamang. Ano ang kaya mong gawin? Swordsman Hotuyet. Turuan mo ang batang ito ng isang hindi malilimutang aral. Ano ang nangyayari sa iyo? Ni hindi mo pa alam kung paano humawak ng espada. Ano ang gagawin mo doon? Hawak niya ang isang kahoy na espada. Ito ay laruan lamang. Ano ba ang pinagpapanggap niya? Chugi.
Ito ba ang kapangyarihan ng angkan ng uyang? Kayong lahat ay mga duwag. Inilagay ninyo ang inyong pag-asa sa isang 9 taong gulang na bata. Handa ka na ba? Gusto mo talagang makipaglaban sa akin? Siyempre. Para sa isang bata tulad mo. Ako ay isang mandirigma, isang beses lang kita aatakihin. Nagpapanggap pa ba ang matandang ito? Ang bilis ng atake. Hindi pwede. 30 taon ng buhay ko ang ginugol ko. Upang sanayin ang kasanayang ito. Ang kasanayang ito ay napakagaling. Siya ay isang bata lamang. Paano niya nagawa iyon? Pinutol pa niya ang aking espada. Ang mandirigmang Hotuyet, napakahalaga ng labanang ito para sa akin. Huwag mo nang paglaruan siya. Ang batang ito, malakas ka rin. Pero, 50 taon na akong nagsasanay ng sining ng espada. Ikaw ay isang 9 taong gulang na bata, hindi mo ako kayang talunin. 50 taon ka palang nagsasanay at nagyayabang ka na. Ano ba? Kanina, nagkamali lang ako. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang 13 titulo ng Talaan ng Langit na Tibak. Paano ko ito nakuha? Hindi maganda. Galit na ang matandang ito. Hindi maganda. Kahit si Ton NHI ay natalo sa kanya. Tiyak na hindi siya matatalo ni Chugi. Sumuko ka na NG habang may oras ka pa. Nananaginip ka ba? Ang teknik na ito. Ako ang lumikha nito ilang daang taon na ang nakalipas. Dahil gusto mong mamatay. Tutulungan kita. Ito ay isa sa 4 na pinakamahusay na teknik. Ang Ice Sword Technique. Kahit ang mga nasa top 10. Dapat silang maging maingat dito. Isa ka lang bata. Hindi mo matatalo ang isang taong nagpraktis ng 50 taon. Bumaba ka rito. Tumahimik ka. Tingnan mo ang aking nag-iisang sining ng espada. Kasanayan sa espada, Snow Dragon. Kasanayan sa espada, isang hiwa na sumisira sa kalangitan. Hinati uli ang dragon sa 2 bahagi. Bahagi.